bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time guys, ma-notify rin yung mga cellphones ninyo kung meron tayong breaking news o meron tayong bagong uploads o kung nagla-live man tayo. Okay? So kailangan mag-subscribe lahat. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Itong si Marbil, no? Yung ginawa niya sa EDSA busway na dumaan yung convoy doon. Nag-react na po itong si Basti Duterte kasi tinanong siya dito sa Dabawenyo na channel, no? Uminit ang ulo nitong si Mayor Basti Duterte. Pakinggan natin at magre-react tayo. Play. Thank you very much, Mayor. Thank you, Chaha. And we wish you all the best, as always. And we're glad to see then the TRICOM's maneuverings didn't work. Correct. Evidently. Yeah. Because you're still continuing with the political discussions and educating people. So, all right. So, next issue. Isa din sa mga maugong na mga discussions last week, itong kinasangkutan na convoy ni PNP Chief Marbil na dumaan doon sa EDSA bus lane. So nag-viral din ito, pinag-usapan Mayor. Initially, they did not deny, no? Kinonfirm naman nila na that was a PNP convoy nga na dumaan doon, clearly violating the batas doon sa daan. And ang nakakatawa lang dito, hindi naman nakakatawa siguro, but ang what makes the discussion more interesting is yung nag-leak na PNP memo kasi naging laman na nga siya ng usap-usapan, ng discussions online. May nag-leak ngayon na PNP memo, it's a Stratcom snapshot, ito yung subject, regarding the alleged PNP violation in EDSA bus lane. Particularly, there was a table there, ito yung naka-highlight, strategies letter B. PCADG shall mobilize its resources to overshadow the issue, redirect public attention, and mitigate any further negative impact for the Chief PNP and the organization. So for some netizens, for some people, no, for many of us, it seems na talagang gusto nilang itatabunan or itago itong usapin na ito na kontrobersiya na kinasasangkutan ng Chief PNP. Talaga? Itatago nila yan. Kasi, ay, may lamok. Itatago nila yan kasi alam nila na si Chief PNP, ayaw nilang mapahiya si Marbil eh. Ayaw nilang mapahiya. First, they verified that such an document exists. Did they? Their last statement, ito, pinapahalagan ng PNP ang integridad. At batid namin ang ulat tungkol sa isang umano'y leak memorandum at kasalukuyan namin bine-verify ang authenticity at konteksto nito. So they did not deny, they did not confirm, they are verifying the authenticity of the document. Pero ito lang man talaga, madali lang yan eh, na sa, ano ba? Ito na. Bakit nyo pinapansin yan? Bakit guilty kayo nga si Marbil talaga nakasakay doon? Bakit na ginawang issue yan? In the first place, sa totoo lang, kung maayos lang sana talaga to si Marbil ba, hindi sana ginagamit yung pangalan niya sa mga ganong klaseng bagay na mga tao, kung yan yung sinasabi nila na dumadaan ng bus lane. Kung talagang stricto ka na PNP chief, wala sanang mga aabuso dyan gamit yung pangalan mo. Yan talaga culture kasi ng... Diba? Kung ikaw, ipapakita mo na stricto ka na pagka-Chief PNP, dapat ikaw yung unang sumunod sa batas at hindi mo ito-tolerate yung mga tauhan mo na dumaan dyan sa EDSA busway. Pero ano nangyari? Abusado ka, Marbil. Inabuso mo yung batas natin. Gobyerno. Kung pakita mo sana na maayos ka, hindi ka magsabi na yung sabo or yung droga,
pampatagal lang, pampahaba ng oras kasi kailangan magtrabaho, ginarespeto ka sana enough. Kung hindi man ikaw yung nandoon talaga sa bus lane na yan, na hindi gamitin yung pangalan mo sa kalokohan. Ang problema mo kasi, yung mga pinagsasabi mo, hindi ka talaga marespeto ng mga tao. Kaya pwede kang gamitin yung pangalan mo sa kabulukan. Pahiyak ka ngayon. Ang hirap sa iyo, Marvel, no? Para ka rin si Bangag si Bongbong Marcos Ang pinakita mo sa front mo, stricto ka, magaling ka, pero isa ka pa ring pasaway rin pala. Bakit hindi mo sasabihin kung sino ang dumaan dyan sa busway? Bakit? Nahihiya ka? Dapat lang malaman ng taong bayan na kayo yung dumaan doon o kung sino man yung mga senior officer mo, di ba? Deserve ninyo. Pangalanan mo, Marvel, kung sino. Bakit mo pinagtatapan? Yan ang hirap ng gobyernong ito Di ba? Kung taong bayan yung dumaan dyan, talagang gipit ka agad, ipapahiya ka agad. Pero kung kayo, tatakpan ninyo, kakahiya naman kayo. Tingnan nyo, PNP chief refuses to name convoy members who used EDSA bus lane. That only means he has knowledge of... Meron siyang alam. Meron kang alam kung sino ang dumaan. Sinong pangalan? Bakit hindi mo pangalanan yan? Who those individuals were. So that confirms na alam nila talaga, alam ng PNP chief na may nangyayaring ganun. And yet, anong ginagawa mo? Pinagtatakpan mo yung mga tao na umaabuso ng kanilang otoridad. Correct. Kung saan klaseng policeman ka, kung ingon anak ka, you should enforce the law. Init ang ulo ba? Grabe. Init yung ulo mga tao. Ani na mga tao ba? Sa totoo lang, itong si Basti Duterte para rin si Tatay Digong nakakagalit. Kung alam ito ng taong bayan, nakakagalit talaga. Okay. Ang politiko, okay pa manggod. Ang politiko ba? Because they are politicians. They can, say whatever they want to say. It's up to them kung, the people that accept it or not. But these people, uniformed personnel, they took an oath to, uphold the law, correct, enforce the law, protect the people. Serve and protect. Diba? Serve and protect. And look at this behavior that we're getting from the PNP chief. He refuses to name convoy members who use the EDSA bus lane. And that is a very big, it's not really, that's too dramatic, a big issue. But, people in Metro Manila, they go through traffic every day. Kaya nga it's very unfair on the part sa mamamayang Pilipino. Dapat equal tayo, mapulis ka man o ordinaryong Pilipino. Kung ano yung rules dyan, rules talaga. Hindi yung kayo yung enforcer, kayo yung nag-enforce sa law, pero kayo yung nag-violate. Di ba nakakahiya yun? Sobrang kapal ng mukha mo, Marvel. And it destroys your life somehow. That is, yan ang mga tauhan ni Bongbong Marcos. Di ba? Yan ang tauhan mo. Yeah. And yet, they cannot answer, and they cannot, maintain. Hindi nila maayos yung bus lane na yan. Para na lang sana sa mga tao na tumitiis sa traffic. So, tapos may police na hinuli yung convoy. Why can you not honor the actions of those policemen who were doing their job or who were doing the right thing? Ang ginagawa nyo ngayon, you are being defensive kasi may nangyaring ganun. And you're supposed to celebrate somebody from your personnel that did the right thing and stood up against those people who abuse their power. Yun sa mga para lang talaga dyan sa bus lane na yan. Tama.
Sa bagay, kung sinabi mo nga, droga, pampagising, na ano pa, i-expect mo sa Correct, di ba? Yung sinabi ni Marbil na, nauunawaan natin yung iba na gumagamit kasi pampahaba ng oras. That's stupid, Marbil. Wala ka talaga. Saan na yung utak mo siguro, no? Na may kape. Correct. Bakit droga talaga, no? Droga man talaga. Sabi ni Basti, merong kape, di ba? Pampagising. Pero bakit droga talaga? Marbil! Sablay ka talaga, Marbil. Sablay. Kahit saang sulok tayo, never kang naging tama sa sinabi mong yun. Overtime. Ini pinakaway klaro nga pulis ako nakitaan ba? Extended pa yan. Kami talagang pulis na loko-loko na kilala ko, pero grabe yan talaga. Grabe yan. Grabe na yun. Like I said lagi, politicians, I can tolerate them. But people in uniform, personnel, uniformed personnel, they should be stick with their oath and their responsibilities as government workers. Iba yun eh. Yung mga politiko, we are elected. Kani mo sila plantilyan eh. O, diba? Permanent workers kung sila sa government. Kaya mga politiko, if we fuck up, pwede may pulihan. Yeah. Doon nga tayo sa punto mo, Mayor, na they're the ones who took an oath to Enforce the law. promote the law. Tama yung sinabi ni Baste, di ba? Yung mga politicians, kapag sila ay magloko-loko, pwede naman silang papalitan. Pero itong mga PNP na ito, itong mga police na ito, kagaya niyan, hindi sila pwedeng papalitan eh. Kasi trabaho nila yan eh. Yan ang kaibahan. Because they are elected, itong mga government officials. Pero sila, trabaho nila yan. Huwag kayong umabuso sa inyong authority ninyo. Kakaya ka, Marbil, sa totoo lang. Ay, nako. The law. Sige. Pareha lang kayo ni Diwata Torre. Sa totoo lang. Tama ka, Mayor, nung gaya nga dito sa Davao City, for instance, may mga police na nagloloko. I think somehow being chief executive, we feel the burden nga na nahihiya. So, yun ha. Yan po ang reaksyon ni Baste Duterte kay Marbil.